Sa pagpasok nga dito ng bida sa manor ikanya sa mga ito. Kasalukuyang sinusubukan ng aking alagad ang pakiramdam ng aking payback. Kaya't huwag natin siyang abalahin ngayon. Sa ganitong paraan, sa pagpasok nga mga ito tuwang-tuwa nga ito si Merong Mulan. Ika nga nito, ang manor ng senior na ito ay maihahambing sa mga mapagpalang lugar. Nasinagot naman ito ng master niya. Natatakot ako na ang gayong paningin ay makikita lamang sa tirahan ng isang immortal. Nadinugtanggan rin ng bida sabi nito sa mga ito. Ito ay tungkol sa pareho. Ngunit sa kasamaang palad, ang lupa dito ay talagang baog. Ito ang pinakamakakaya ko pagkatapos ng infuse ang sword Chico sa lupain. Dagdag muli ng master, senior ang estatwa na ibinigay mo sa aking alagad noong huling oras ay nailigtas ang aming sect mula sa kalungkutan. Ang dahilan ng aking pagbisita ngayon. Bigyan ka ng aming pasasalamat mangyaring tanggapin ito. Sa pagkuha nito ng bida na agad niya naman ito nilabas. Ika nga ng master na ito ang divine resting soil. Dagdag, ito ang sagradong lupa na ibinalik ng aking mga ninuno mula sa lupain ng mga immortal, maaari itong magamit upang linangin ang banal na gamot. At ang espada rin ito ang kayamanan ng Holy Sword Immortal Sect. Ang Divine Vermilion Sword. At sa isip naman ng bidang ito, ang matandang ito biglang nagbibigay sa akin ng napakahalagang kayamanan. Ayaw niya akong alagaan siya ba? Ngunit sa ngayon wala akong paraan upang iwanan ang tirahan na ito. At sa isip din ng master na ito, huwag sabihin sa akin ang senior ito ay hindi gusto ang mga ganitong kayamanan. Dagdag niya ngunit ang mga ito ang pinakamahusay na mayroon ako. Ngunit baka sa tanggihan niya ng bida. Sinabi niya na lang agad sa bida na mangyaring tanggapin ito senior. At sa isip din ng bida ito ay mahusay din ng pataba hindi ba? Ika muli nitong elder na nagpasyahan na ito para talaga sayo. Na sinagot rin naman agad ng bida dahil iyon ang kaso kung gayon tatanggapin ko ito. Ito ay tiyak na maging mabuti para sa pagtatanim ng prutas. Dagdag muli nito sa isip ng master. Gayon pa man ito rin ay isang bagay na mabuti. Dagdag niya ito ay magiging mas madali sa carry pabor sa kanya kung tatanggapin niya ang mga regalo. Tulad ng inaasahan ng isang kataas-taasang master. Gumagamit siya ng banal na pahinga ng lupa para sa mga gulay. Dahil sa pag-iisip ng master agad rin naman siyang sinabihan ng bida. Mas maaga pa pinatay ko ang mga demonyong toro at nilinis ko na sila ngayon. Bakit hindi ka manatiling kaunti? Na sinagot rin naman ng master. Mangyaring humingi ng paumanhin sa amin para sa problema. Mayroong isang pagkakataon. Ika nga nito ng bida ang karne ay dapat natapos na ngayon. Mismulan maaari ba kitang maaabala upang dalhin ang palayok? Natumogan rin naman ang master na. Hayaan mo na akong gawin iyon. At habang papalapit nga ito naaamoy nga nito ang bango. Ngunit sa bubuhitin niya na sana ito hindi niya pala maangat-angat ito. Dahil sa hindi niya mabuhat-buhat ito ikanya maghintay ang palayok na ito. Hindi ang hurno na ito. At napagtanto niya rin na ito ang artifact na nahulog sa kalangitan. Dagdag niya hindi mabilang na mga sect ang naghahanap para dito. Ngunit ang gayong banal na artifact ay ginagamit bilang isang palayok. Dahil sa pagdating ng bida sa isip nga nito. Ito ay ang malaking palayok ng karne at hinayaan kong dalhin ito ng isang matatanda hindi ito magalang. Dahil sa di nga mabuhat ng master agad ng Dal-Ili binuhat ng bida na walang kahirap-hirap. Ika nga ni Mulan Merong sa master niya na kung ano bado ang nangyari. Nasiga not rin naman agad ng master. Napatunayan mo ba kung ano ang palayok na iyon? Ang palayok na iyon ang artifact na nahulog. Sa mortal na mundo hindi nagtatagal. Natugon rin ni Mulan Merong na kung ano ang dapat nating gawin. Ika nga muli ng master. Natatakot ako na ang pagsira sa langit na pangyayari kanina ay may kinalaman din sa master na ito. Ngunit hindi na ito isang bagay na maaari nating makilahok. Ika muli nito ni Mulan Merong kung ganon, master gaano kalayo sa tingin mo ang antas ng kasanayan ng senior na ito. Natugon muli ng master. Hindi ko alam pero kahit papaano, nasa Earth Immortal level na siya. At sa gulat ni Merong Mulan dahil sa isip nila na sobrang taas na ng cultivation ng bida ayon pa nga sa pag-iisip nito. Salamat na hindi namin siya nasaktan ng habulin namin ang aso rito. Dagdag niya kung hindi ang mga kahihinatnan ay magiging napakasama. Dahil natapos na ang bida sa paghahanda na agad niya naman inaya ang mga ito tikman itong inihain ko. Nasinagot naman ito na paggalang ng master at disciples. Ika nga ng master, kung gayon gagawin namin ang sinasabi mo ng may paggalang senior. Ngunit sa natikman nila ito, bigla na lang nang ginahawaan ang master. Dahil sa spiritual energy na ito. At ang malambot na pagkakayari. Ang lasa ng karne ay perpektong pinagsama-sama. At parang lumulutang ako sa isang parang napuno ng mga nagpapastulan na baka.
At sa makalipas ang mga ilang mga minuto, nagpapaalam nga ito sa bida na aalis na ang mga ito. Na sinabihan rin naman ng bida malaya kang bumalik anumang oras. Na sumangayon-ayon rin naman ang master dagdag niya. Pupunta talaga ako sa lalong madaling panahon senior. Ngunit bilgala na lang nang nagtataka ang master dahil sa may lumalabas na malakas na aura sa katawan nito. Dahil pala nag-breakthrough na pala siya sa God Transformation Realm. Na hindi niya namamalayan. Na kinagulat rin ni Merong Mulan. Ika nga ng master hindi na dapat magtaka. Puno ng espiritual at enerhiya ng Taybak ang tirahan ng mga senior. Dagdag niya at mayroon ding nilagang niluto sa ikasyam na langit na hurno. Sa ilalim ng maraming sanhi na ito posible na muling linangin ang aking kapangyarihang spiritual sa maikling panahon. Kaya't ang pag-unlad ay natural lamang. At sa garden ng bida ika nito mas mabuting gamitin ang pataba. Maaari na nating itanim ang maraming klase ng prutas para kainin ngayon. Ngunit sa likuran ng bida may napansin nga ito sa dahilan mapaligon ito. Dahil sa ang puno na binigay nito namumunga na ito. Hanggang sa lumiwanag ang kapaligiran nito. Sa mangha ng bida napasabi nga ito na ay ang ginseng na prutas. At sa pagtuloy-tuloy nga nagpaglalabas ng liwanag nito. Nabubuo rin ang amahi na katawan. Sa pagtahol din ng asong ito dahil sa ito daw ay isang multo. Na pinagtataka rin ni Son Yulian na tao bado ito. Ika nga ng bida naging ganyan ito matapos idagdag ang pataba. Nagiging espiritu na ba ang punong ito? Dahil sa wala paring idea ang bida na kung ano ito. Ngunit sa naintindihan na ito nga bida na nagtitipon pala ito ng immortal na chi. Dagdag rin ni Son Yulian. Kung ang espiritu ay nagtitipon at nabuo sa anyo ng tao sa ilalim ng isang matandang puno ito ay tanda ng pagiging isang espiritu. Kung nagtitipon ito ng immortal na chi, tiyak na hindi ito magiging isang espiritu. Habang patuloy parent sa pagkinang ito. At ito ay nagiging immortal. Natahol lang ng tahol tong asong ito. Kapag natipon na ng mga puno ang espiritual na chi at naging mga espiritu. Noon lamang makikita ang ganitong paningin ng mahahalagang buhay na tumatagos sa mundo. Habang mas lumiliwanag pa ito ng matindi. Hanggang sa halos masakop na nito ang manor ng bida. Na tumaas sa kalangitan. At sa mga nakakakita nito nalaman naman nila agad ito dahil sa ang makapangyarihan spirit chi na ito. At sa iba din mga nakakakita. Ika ng isang ito na ano bado ang nangyayari. Isang maliwanag na liwanag at saganang buhay na kakayahan. Dagdag niya nagiging espiritu ba ang isang puno? Ika rin ito ngunit para maging sobrang makulay. Naisip ko kung gaano kalakas ang espiritu na iyon. Sa pagkatapos nga ng liwanag halos kumikinang nga nito ang mga kabundukan. At habang nakatanaw din ang dalawang ito, ika niya sa kasama niya. Ang kakanyahan ng buhay doon ay kasabay ng karagatan. Dagdag niya natatakot ako na ang paglipat na ito ay hindi simple. Nasinang ayon naman nito ikanya rin. Tama iyon isang banal na puno na nagbabago sa isang espiritu na immoral. Ang master na maaaring mangyari iyon. Tiyak na hindi isang mortal. Dapat nating tingnan ng mas malapit. Kung talagang swerte tayo. Kung gayon ang mga matatandang buto natin ay hindi na gaanong magiging mag-isa. Balik sa manor ng bida habang unti-unti nawawala ang pagkinang ng maliwanag na chi. Sa pagtuwala nga nito naganyong tao nga ito. Sabay gumalang nga ito sa bida ika nga nito. Naliwan ako ng mga immortal at nagkaisa ang aking espiritu at katawan. Kaya naman pumasok ako sa landas ng kawalang kamatayan. Dagdag niya mula ngayon gagawin kong tungkulin ko ang pagbabantay sa manor ng bida. Dahil wala pa akong pangalan. Mangyaring bigyan siya ng master. Na kinaisip naman ng bida na kung ano ang ibinigay niya pangalan nito. Ika ng bida ikaw ay muling isinilang mula sa isang puno ng prutas na ginseng at naging isang walang kamatayang espiritu. Ibig sabihin, ang swerte mo ang nagpabor sa iyo ng dakilang tao. Pagkatapos noon, handa kang bantayan ang manor. Na agad rin naman binigyan ng pangalan ito ng bida na si Xin Yuan. Nasabay pinapasalamat niya naman ito dagdag niya at gagawin ang kanyang makakaya upang protektahan ang tirahan na ito mula ngayon. Nakinatuwa rin naman ang iba ito. Ika muli nitong bida dahil iyon ang kaso iiwan ko ang pagbabantay sa iyong mga kamay. Nasinagot rin naman ito ni Xin Yuan na masusunod ang kagustuhan ng master. Na agad ring bumalik ito sa puno. At nawalan. Ika nga nito ng bida lumitaw pa nga ang isang immortal na espiritu. Mukhang maganda ang pataba. Sa isip din ni Son Yulian ang mga immortal ay mga immortal para magawa niyang gawing immortal ang isang sinaunang puno. Kung ano ang hindi maisip na gawa. Magandang umaga at tanawin sa manor ng bida. Na habang papatungo ang Guangling Immortal Sect at ang Demon King. Sa manor ng bida. Sa papalapit na ang mga ito. Agad rin naman tinuro ito ni Toyo Kizi ang manor ng bida Demon King at Elder.
Pahayag nga ng elder na ito parang may mali rito. Ang napakalaking immortal na espiritong enerhiya na naramdaman natin noon ay bahagyang nakakatakot, ngunit sa tapang ng Demon King tumatawa lang nga ito na parang mas malakas pa ito. Ika nga ang Shiwan Mountain ay nabibilang sa mga demon. Dagdag niya na kung ako na ang Gom-alay walang maglalakas loob na hawakan kami. Nasinang-ayon na naman ito ni Yokizi ikanya nga ang kamahalan ay may pambihirang kapangyarihan at napakatinding lakas. Dagdag nito paanong hindi niya magagawang sakupin ang isang maliit na manor. Balik sa bida at habang nagsasanay si Sun Yulien at ang aso naman ay patuloy pa rin sa paghuhukay. Na ang bida naman ay tulog-tulungan lang. Dahil sa pagmulat ng bida agad niya naman ito naramdaman na may paparating ikanya nga hindi ko akalaing dadating sila ng ganoon kabilis. Sulit ang oras ko para ay acting ang eksenang iyon. Sa manor ng bida na agad tumungo ang asong ito. At sa labas ng domain ng bida nakakadating lang ng Demon King at ang Guangling Immortal Sect na ito. Sa isip ng elder na ito na pinagmasdan ng aso mukhang malakas ang asong demonyong ito. Habang binabalota ng spiritual chi ang aso. Ika nga sa isip ng Demon King na ito. Kung ano ang isang dominanteng pamamaraan, maaari itong talagang sumipsip ng nakapalibot na espiritual na enerhiya ng hindi man lang nililinang. Dagdag ng hambog na Demon King talagang dapat kong makuha ang pamamaraang ito ng paglilinang sa aking mga kamay. Naagad rin nila nilapitan ito. Ika rin ng babae hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng napakagandang aso sa katimugang kagubatan. Naagad rin tumugon si Yokizi kakaibang tanawin siguradong henyo ito sa mga demonyo. Wika rin ng elder kung maaari nating kunin ang asong ito bilang isang espiritual na alagang hayop. Tiyak na malaki ang maitutulong nito sa hinaharap. Na kinatuwa pa nila lahat. Sabay natong sa aso na payag ka ba sasali sa Guangling Immortal Sect? At maging Guardian Divine Beast sa inumong kahini na alok ng Guangling Immortal Sect sa aso. Para lang nang inaantok ito na walang pakialam. Nakialam na rin nga ang Demon King ikanya sa aso kahit papaano ay lahi ka pa rin ng demonyo. Paano mo maipapasakop ang iyong sarili sa tao? At sabay ko tiya sa aso na baka gusto mo maging master ako. At kung papayag ka maging kanang kamay kita, sabay pagmamalaki sa sarili, na wala pa ring pakialam ang aso. Ikamuli ng Demon King sa aso na kung magpapasakop ka sa akin magkakaroon ng sarili mong teritoryo sa hinaharap at maging tagapamahala. At sabay hima sa ulo nito, na sinagot naman ng aso sino sa palagay mo ikaw. Sa tingin mo napakahusay mo. Hindi mo ba alam kung anong uri ang na lugar ito? Dahil sa bastos magsalita yung aso ikinagalit nga ito ng Demon King. Dahil sa pinoprotektahan ng aso ang taong iyon. Sa galit ng Demon King naglalabas na nga ito ng aura nito at sabi sa aso dahil sa party ka pere ng mga demon binigyan kita ng isa pang pagkakataon. At gumalang sa harap ko. Dahil kung hindi di ako magdadalawang isip na patayin ka. Dahil di na kaya ng aso sa pag-iinsultaw sa kanya. Naglabas na nga rin ang aura ito na walang alinlangan sumusugod ito. Sa bilis naman ng pagsugod ng aso na harang naman ng Demon King ito. At sa harapan ng Dark Demon and Bull Demon. Sa paglabas ng kapangyarihan ng Dark Demon. Sa isip nga nito sa palagay mo magkakaroon ka pa rin ng pagkakataon ngayon upang tumingin sa akin. Sa pagkaproseso ng Bull Demon dahil sa nilabas na ng Dark Demon ang tunay nitong kapangyarihan. Nagulat nga rin ito dahil sa isa ring palang Demo King ang aso. At sa banggaan ng dalang demon. Wala nga isa dito ang nagpapatalo. Sa hampas dito hampas doon ng Bull Demon iniikutan lang nga ito ng napakabilis ng Dark Demon. At sa mga tagisan ng Dark Demon at Bull Demon. Hindi nga kinaya nga Guangling Immortal Sect ang aura ng mga nilalabas nito sa dahilan magtalsikan ang mga ito. Ika nga ng elder na ito na kung ano bado ang nangyayari. Na kung saan sinabi niya na meron ding Demon King rito. At sa isip din ni Yokizi ngunit ang taong iyon ay isang hamak na tanggang aso lamang noong nakaraan. Na sinagot niya na lang sa elder na di niya alam. Dahil sa naisip din ng elder na kung kahit isang demonyong hari ay nagbabantay sa kanyang asyenda. At ang lalaking iyon din niya na nga ito natapos dahil sa dumating na ang bida. Na agad rin naman nakidistansya ng elder at si Yokizi. Sa galit ni Sun Yulien sa isip niya dumating talaga ang mga elder mula sa Guangling Immortal Sect at ang Bull Demon King. At sa pag-iisip naman ng elder na ang bida bado ang tinutukoy ni Yokizi. Dagdag niya parang wala siyang cultivation pero kaya niyang kontrolin ang isang Demon King. Dahil sa pangunguna ng elder sabi nga nito sa bida, ikaw ba ang pumatay sa aking mga disciples ng aking sect? Na sinagot rin naman agad ng bida na ano naman kung ako ang pumatay. Isang grupo ng mga walang utang na loob na mga hamak, na ikinagalit din ng elder na ito. Ngunit pinigilan nga ito ng elder dahil sa nag-iingat ito sa bida dahil sa napapaaman nito ang Demon King.
Dagdag ng elder sinasadya niyang kaming guluhin. Sa ganoong pagtitiwala sigurado akong ang lakas niya ay lampas sa aking imahinasyon. Sa kabilang banda habang tuloy-tuloy pa rin ang tagisan ng Dark Demon and Bull Demon. Natatalo na nga ito ng Dark Demon. Sa pag-alala ng elder sa isip nito. Natatakot ako babagsak ang sect natin ngayon. Dagdag niya nagdadala ng ganoong kapahamakan sa aking Guangling Immortal na sect. Kasuklam-suklam. Kung alam ko lang kanina. Sa mga inaasa ng disciples ng Guangling sect na ay bas makipaglaban. Biglang na lang ang sinabi ng elder para maging handa kang panindigan ang Sun Yulian na iyon, dapat ay nakita mo rin na siya ay may kahangahangang mga kwalifikasyon at gusto siyang kunin. Dagdag niya ang lakas ay iginagalang sa mundo ng paglilinang. Kaya ang sect ng Guangling ay kusang outraged. Nakinidismaya ng bida na dahil imbis gumanti sa kanya sumuko pa ito. Dahil sa walang tugon ang bida tinitigan nga lang ito ng elder. At sabay talikod ng elder wika niya salamat sa awa at aalis na kami. Ngunit bigla na lang nga ito pinigilan ng bida paalis. Nakinatakot naman ng elder. Sa isip din ng bida gusto mong tumakbo at paano ang aking mga sword domain point. Ika nito uli ng bida sa kasalukuyan.si Sun Yulian ang aking alagad. Ang iyong sekte ng Guangling ay nakipagsabuatan sa mga demonyo at sinira ang kanyang buong pamilya. Dagdag niya na gawin ang gayong masamang bagay sa aking minamahal na alagad. Ang lakas ng loob mo pang umalis na parang walang nangyari. Sa tingin mo hahayaan ko talaga yon. Nakinalinggan ng elder. Dahil sa di kinatuwa ng isang ito sa sinabi ng bida nagtapang-tapangan nga ito. Ika niya patayin na lang natin siya baka nagbibiro lang ang lalaking ito. Sa hindi inaasan bigla na lang nang inatake ito ng elder. Nakinatatakan niya na kung bakit sa inatake nito. Hanggang sa bumagsak ito na parang wala lang sa elder ang pagkamatay nito. Sa di maintindihan ng bida napasabi na lang nga ito na kung ano ang nangyari. Tugon nga ng elder na ito kagalang-galang Ginoo ipinangako namin na ipadala si Sun Yulian sa Demon King. Ngunit ang pagsira sa kanyang buong pamilya ay hindi isang bagay na iniutos ko. Dagdag niya si Elder Wu ang may gawa nito, sana ay mabigyang kasiyahan ka ng kanyang buhay. Dahil doon sa isip ng bida ang bastarden na ito mapanira siya. Dahil sa pagkabulagta ni Elder Wu kinagulat rin ito ni Sun Yulian. Ayon sa isip ng bida ang taong ito ay talagang walang awa hanggang sa punto ng hindi makatao. Ngunit ang gayong sekta ay itinuturing pa rin na isang sikat na matuwid na sekta. Dagdag ng bida ang cultivation sa mundo ay talagang malupit at walang awa. Buti na lang sa kasalukuyan, ako ang kutsilyo at siya ang karne ng isda. Ang ganitong uri ng insekto sa mundo ng paglilinang ay hindi dapat pabayaan. Ika ng bida sa elder matanda iyon ay walang kwentang na mga salita. Sa tingin mo ba ang isang buhay ay makakabawi sa mga kasalanang nagawa mo sa aking minamahal na alagad? Nakinatakot naman ng elder. Tugon naman ng elder sa bida kagalang-galang na Ginoo mangyaring pabayaan ito. Sapat na mamatay ang isang elder bilang paghingi ng tawad. Kung hindi ka payag na iwanan ang bagay na iyon ng sect ng Guangling ay walang ibang pagpipilian kundi ang makipaglaban sa iyo dito. Nasinagot lang naman ng bida na nakangiti. Ika niya man o hindi makatwira naman talaga yan at ngayon lang naging alagad ko si Sun Yulian. Saka paano kung patatawarin ka man o hindi? Ipaubaya sa kanya ang pagpapasya sa bayiling sa Sun Yulian. Nakinetoka niya. Ikamuli ng bida ang aking minamahal na disciple sa ngayon ang iyong kaaway ay nasa harap mo. Pumunta at patayin mo sila. Dahil sa alinlangan ni Sun Yulian ikanya sa bida mas mataas ang kanilang cultivation level kaysa sa akin ako ay nasa. Di na nga ito natapos sa pagsasalita dahil sa inaabot na ng bida sa kanya ang espada ng kayamanan ng Holy Sword Immortal Sect. Dagdag ng bida na intindihan mo na ang ilan sa aking kalooban ng espada kaya kapag sinabi kung kaya mo magagawa mo. At maghayganti sa pamamagitan ng iyong kamay para sa iyong pamilya. Ikamuli ng bida na kumpiyansa sino mang makakatalo sa aking alagad ngayon. Ginagarantiya ko sa iyo na hindi kita ko kayo papatayin.